kalasin mo lang una yung hose na nakonect sa pressure tank o sa battery tank papuntang motor. Tapos pagkatapos mong makalas yan, tanggalin mo lang yung mga nut niya or yung mga bolt niya, anim, gamit ang yung tools na number 14 or 13. Tapos tanggalin mo rin yung parang lalagyan ng hangin sa tire ng ating mga gulong sa motor o sa sasakyan. Tanggalin mo lang yan dyan. Ganun din yung para matanggal mo yung membrane or yung rubber airbag sa loob ng bladder tank. Kailangan mo lang meron siyang konting nut din dyan. So, kailangan mo lang din yung tanggalin. Careful lang na hindi yung thread para pwede mo pa siyang gamitin pabalik. Kasi hindi kasi pwedeng wala yan. Ibabalik din natin yan. Tsaka mo siya hihilahin dyan. Kung sakaling mahihirapan kang hilahin, pupukin mo lang yung yung parang inflator or parang pito niya. Pupukin mo lang yung if ever mahirapan kang hilahin yung rubber or yung membrane sa loob ng bladder tank. Ayan, pinupukpok ko na siya dyan para mahila ko kasi hindi siya mahila, connected kasi siya. Hindi katulad ng ibang bladder tank, yung mga maliliit like 19 liters or 24 liters, wala silang hindi connected yung membrane niya sa pito. So separate yung pito niya, hindi connected dun sa mismong membrane or yung airbag natin or yung rubber natin kung tawagin. Ganyan. So nahila ko na siya dyan. Pagkatapos mo siyang hilahin, dun malalaman mo kung expanded na ba ang membrane or butas ang membrane. So dyan tinanggal ko na yung pito at nilagay ko na sa bagong membrane. Actually yung old na membrane okay pa naman siya, pero yung may-ari kasi gusto nang palitan. So okay pa naman siya, medyo expanded lang ng konti pero pwede pa naman siyang gamitin. Pero gusto nang palitan ng may-ari just to make sure kasi meron naman na siyang bagong membrane. Kaya ayun, pinalitan na lang din namin. And nahirapan akong ipasok dyan yung yun lang yung parang medyo mahirap na part, yung ipasok ang pito dun sa dulo ng bladder tank. So nahingi ako ng tulong niyan kasi hindi ko may pasok. So papasok mo lang yung pito niya dun sa kabilang side. Tapos kagaya pa rin din, ilalapat mo lang din siya ng maayos at ibabalik mo yung nut na tinanggal mo kanina para hindi siya mahulog ulit dun sa baba. Ayan, napasok ko na siya. At i-make sure lang na tama yung pag-arrange mo ng membrane sa loob. Maayos yung pagkalapat mo sa labi ng rubber or ng membrane dun sa labi din ng bladder tank or yung hole ng bladder tank. Tapos ganyan, ibabalik mo yung ganun pa rin, ibabalik mo. Tapos balik mo lang din yung mga nut. Malis ako dyan para hugasan yung Tapos ayan, so bumalik na ako. Sabay mong ilalagay yung mga nut, huwag mo munang ilak or yung bolt niya, sabay mong ilagay dyan, anim. Tapos hindi mo muna siya dapat ilak. Make sure lang na sabay yung pag-lock niya, hindi yung isang lang side. Dapat sabay-sabay mo siyang ilak para maayos yung pagkaano. Dahil kung hindi, kung possible siya na magkaroon ng leak, yung tubig lalabas sa mga butas. Like kung hindi magaling kahigpit or possible na hindi maayos yung pagkakalapat ng bakal doon sa or yung parang cup niya doon sa sa bladder tank. Tapos pag okay na, ayan, ganyan, lock mo lang din siya ulit. Gamit pa rin yung 13 na tools or number 14. Pero pinaka-perfect dito 13 kasi wala akong 13 na tools dyan na iwan ko. So yung number 14 na lang yung ginamit namin. Tapos kailangan mo din palitan ng bagong tiplon yung pagkakapitan mo ulit ng hose yung nasa center. Palitan mo siya ng bagong tiplon siguro kung medyo sira na or hindi na maganda ng tsura para masigurado mo na hindi ka uulit sa paggawa. Lagyan mo siya ng maayos na tiplon. Tapos ayan, hinihipitan ko na siya dyan ng maayos para sigurado walang leak. At if ever man magkaka-problema kayo sa thread, dapat nyo nang palitan ang bolt bearing at may bibili man. Tapos ayan, kailangan mo na siyang kargahan ng hangin kasi for sure wala na siyang stock na hangin kasi binuksan natin. So lalagyan mo siya ng hangin nang hindi lalagpas ng 30 PSI or 7.1 PSI. Yun yung hangin na dapat na makarga doon sa bladder tank para maiwasan ang pagkasira o mabilisan ng pagkasira. At from time to time, kailangan mo rin i-check ang hangin ng iyong pressure tank or yung bladder tank para maiwasan mong masira ang iyong membrane. So pag kulang ang kanyang hangin, mag-i-expand siya doon sa loob.